Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Dito po sa Attorney Enzo Bunyog, hindi lang isang topic ang dinidiscuss natin. Pumipili tayo ng ilang topics. Ngayon, tatlong topics ang ididiscuss ko. Kaya huwag kayong aalis, mga kabunyog, mga kababayan. Hmm. Una, direktang nakausap ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, si Chis Escudero mismo. Dati kasi ang sinasabi, ang kausap niya lang yung si Maynard Ngo, yung kaibigan ni Chis at saka ni Heart Evangelista. Pero ito, sa bagong revelasyon ni Bernardo, kausap niya direkta si Chis. Ayan, pag-usapan natin yan. Ito, ang babaw naman ng palusot, alibay ni Topacio. Tungkol doon sa nangyaring kaguluhan sa Mindiola at sa Manila. Hmm? Ay habang nagrally kasi sila sa Liwasang Bonifacio, na-record 'yon. Siyempre may mga medyang nagko-cover. Ihanda na ninyo ang inyong mga lighter. Ang palusot ni Topacio, ano naman daw, pinahanda niya yung lighter kasi magka-candle lighting. Magsisindi na raw sila ng mga kandila. Masyado naman. Ang babaw naman ng obvious naman tong palusot ni Topacio. Anyway, mamaya pag-usapan natin 'yan. Panghuli, ay 'di ba diniscuss ko na hindi kaya sa mga ginagawang ito ni PBBM, ah, medyo matindi 'tong mga ginagawa niyang ito, maraming tinatamaan. Siyempre, nandiyan lagi yung baka magkaroon ng mga coup, destabilisasyon. Pero lininaw ng AFP wala. Wala daw coup, walang destabilization. Sige, pag-usapan natin 'yan. Ito, nung una, ang sinasabi ni dating DPWH Undersecretary for Operations Roberto Bernardo, ang kausap niya tungkol sa mga proyekto ni Chis Escudero at nagbibigay siya ng kickback dito ay si Maynard Ngo. Si Maynard Ngo ay isang mayamang negosyante, kaibigan ni Heart Evangelista, di umano, at kaibigan ni Chis. At may-ari yata yan ng yung ano ba yun, yung isang establishment doon sa BGC. Ngayon, nung sa sinumpaang salaysay niya, ang sabi ni Yusek Bernardo, ang kausap niya si Maynard Ngo. Dito niya rin dinadaan yung 160 million pinadala niya para kay Chis Escudero. Kaya maraming nagsasabi. So hindi naman pala wala namang usapan si Bernardo at si Chis Escudero. Hindi naman daw sila pala nagkausap. Pwedeng madali lang yan sabihin ni Chis Escudero, hindi ko kilala yan. Saka hindi ko nakakausap yan. Pero sinabi na ngayon ni Yusek Bernardo, hindi, nag-usap sila mismo ni Chis Escudero. Ayon kay dating Yusek Bernardo ng DPWH, nag-meet sila mismo ni Chis Escudero doon sa ito ang sabi ni sabi ni Yusek Bernardo. I met with Escudero in a private room of Cork. Yung Cork, yung establishment sa BGC na pag-aari ni Maynard Ngo. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Secretary Bunuan, magbaba sa akin. Yun. Ang ibig sabihin ng magbaba sa akin, bigyan siya ng proyekto. Ibig sabihin, sa DPWH, bigyan si Chis Escudero ng alokasyon doon ng project. Halimbawa, 1 billion. Lumalabas nga dito, ayon dito kay Bernardo, 800 million ang halaga ng project, at least yung sa kanya dumaan. Ibig sabihin yung alam niya. 800 million na halaga ng projects. Kaya, nung binigyan ng DPWH ng 800 million na project si Cheese, dahil 20% yung kickback niya doon, di umano, ayon kay Bernardo, 160 million ang dinala niya. At binigay niya ito kay Maynard Ngo. Hindi niya ito direktang binigay kay Cheese, pero ayon parang pinapakita dito ni Bernardo na may usapan ni Cheese Escudero dahil nag-meet na sila eh. Nagkita sila doon sa Cork. At ang Cork, yan ay pag-aari noon ni Maynard Ngo. Kaya
Kumbaga ang pinapakita dito mga kabunyog, mga kababayan, napakamakapangyarihan talaga nitong mga senador, lalo pa si Escudero dating Senate President 'yan, ah. Kumbaga 'pag sinabi niya kay dito sa pamamagitan dito kay Bernardo, pakipaabot kay, Secretary Bunuan, babaan ako ng pondo. Eh, siyempre ipapaabot nito ni Bernardo kay Bunuan o lalagyan niyan dun ng alokasyon. O halimbawa, yun nga 800 million. Oh, ay ngayon may usapan na yung 'pag dito kay Bernardo, ang usapan 20% ang para kay Chis dun, ayon sa sinumpaang salaysay ni Yusek Bernardo. Dati kasi hindi binabanggit ni Bernardo na nagkausap sila ni Chis, ngayon hindi na. Direkta na silang nagkausap ni Escudero. Mayroon pa ngang sadya si Escudero daw sa kanya, sabi ni Bernardo. Ah, nung nag-aano sa commission appointment si Bunuan, siyempre kailangan ma-confirm siya ng commission on appointments. Tinanong dito ni Chis Escudero daw kay Bernardo, "Makipaabot kay Secretary Bunuan, anong magagawa niyo do'n? Wala, kulang-kulang ng street lights ang Sorsogon. Ano bang, magagawa niyo do'n? Ha? Alam ko naman kung anong pinagagawa niyo sa DPWH, wala naman akong problema do'n. Pero anong magagawa niyo do'n?" Parang gano'n ang kapalit ano. Ang tono ng sinasabi ni Yusek Bernardo, parang pinapaabot ni Chis na alam niya na may mga kalokohan diyang nangyayari, pero ano naman ang ano diyan, magagawa niyo para sa akin, sa Sorsogon. Oh, marami daw siyang problema, kulang-kulang daw ang street lights ng Sorsogon. Tsaka yun na nga, pakisabi kay sekretary mo, babaan ako. Oh, ang ibig sabihin ng babaan, babaan ng proyekto. Kaya, ha? Oo, yan. So, yung mga nagsasabi na wala naman palang direktang naging usapan si Chis Escudero at saka si Bernardo, ito mayroon na. Galing mismo yan kay Yusek Bernardo. At sabi ni Yusek Bernardo, pwede pa siyang maglabas ng mga supplemental na affidavits o pwede pa siyang mag-elaborate ng kanyang mga nalalaman kung kinakailangan. Kaya ang pinakamatibay ditong ebidensya, testigo laban kay Chis Escudero, itong si Yusek Bernardo. Hmm? Kumbaga, yung unang meeting, ay yung mga, may meeting siya na kay Chis Escudero mismo, doon ginawa sa establishment na pag-aari ni Maynard Ngo. Kaya yung mga susunod na mga pag-uusap, sila na lang ni Maynard Ngo. Yung lista ng mga projects ni na pinunduhan galing kay Chis Escudero, binigay ni Bernardo doon kay Maynard Ngo. Nung mayroon nang nakalagay doon na 800 million, doon yung mga projects na in-identify niya, ang usapan nga 20% kay Chis doon, nagbigay na sila ng 160 million at binigay niya daw ah, kay Maynard Ngo. Anyway, so yan mga kabunyog, mga kababayan. Direkta pa lang niya kausap ni Bernardo si Escudero. O ito, ang babaw naman ng palusot nito, Paksyo. Ang babaw naman. Tungkol yan dun sa kaguluhan, yung riot na nangyari nung September 21. Lumalabas kasi itong mga rally ng mga DDS, lalo yung saliwasan, yun yung pinagmulan ng mga kaguluhan. Kaya ang nag-rally dun sa Liwasang Bonifacio, sila, yung grupo yan ng Maisog at saka PDP Laban. Yung grupo nila Vic Rodriguez at saka nila Topacio. Nandun sila Topacio, nagsasalita sila doon, inagitate nila yung mga tao doon, tapos biglang may dumating na mga kabataang nakamaskara ng itim, tatakip ng mukha. Oh, tapos na-record yon kasi may mga bidyeng nagko-cover doon. Nakunan nila yung may nagsalita. Ihanda na ninyo yung mga lighter. Lulusob na tayo sa ayun. O ngayon, tinanong si Topacio doon. Kasi nga, nai-implicate sila Topacio doon, tsaka yung mga leaders ng PDP Laban. May mga ebidensya na sila yung pinagmulan ng mga kaguluhang yon. At talagang may order na lumapit ng Malacanang, kung kaya ay anuhin ito, kumbaga ma-breach ito, malusutan ito, at kung kaya, sunugin yung Malacanang. Ha? At binabalik yan doon sa mga speeches doon sa Liwasan, kung saan sinabi nila na ihanda na ninyo ang lighter. Lulusob na tayo. Ngayon, ang palusot ni Topacio, sabi ni Topacio, hindi, pinahanda lang namin yung lighter kasi ang sunod na bahagi ng programa, candlelighting na daw eh. Candlelighting. Magbibigil daw sila. Kaya ang sabi daw nila, sabi ni Topacio, ihanda na ninyo ang inyong mga lighter. Sisindihan na natin ang mga kandila
Hindi naman daw paglusob sa Malacanang, hindi naman daw pagsunog ng Malacanang. Ah, ang problema dito kila Topacio, sino naman ano, ang linaw daw ng pagka-record nun saka may medyang nagko-cover nun. Ang hirap mong lusutan yun, ah, na-record talaga. Actually nga, ah, yung mga saka yung mga kabataang dumating na nakamaskara, hmm, ano talaga sila, ang mga pinagsasabi talaga nila, "Lulusubin na natin Malacanang, sunugin natin." Oh, may mga gano'ng ano, may mga gano'ng recording. Kaya matibay na ebidensya yun laban sa kanila. Kaya lang yung palusot ni Topacio ay medyo ano naman, napakababaw naman, ha? Parang katulad din yun nung ano, yung kay, Chavit Singson. Oh, si Chavit Singson, pinag-iisipan din kasuhan ng inciting to sedition. Oh, ay sabi ni Chavit Singson, "Hindi, nung narinig ko yung mga kabataan nagsisigaw sila, 'Kurap, ibagsak ang kurap.'" Tinanong niya daw, "Sino bang nagbayad sa inyo?" Oh, ang narinig niya daw na sinabi sa kanya si Martin Romualdez at saka si Lisa Araneta Marcos. Talagang ano, itong sila Topacio, sila Chavit Singson, itong mga grupo ng mga DDS na, ngayon ay, di umano sila yung pinaniniwalaang mga ano, promotor nung mga kaguluhan. Ano sila, nagpapaliwanag ng kung ano-anong mga palusot nila, pero parang nakakatawa naman mga palusot nila. Nakakaano, ang babaw, ha? Pero ang kawawa dito yung mga ano, yung mga kabataan. Hmm, mabuti, yung mga nadampot na mga aktivista na parang nadamay lang tinutulungan nung ano, mga lawyers ng, human rights groups. Pero yung mga kabataan na talagang binayaran, talagang, ayon nga kay Isko Moreno, mayor ng Manila, binayaran ng mga dating pulitiko na PDP laban at abogado. O ang pinag-iisipan ng abogado either si Vic Rodriguez or itong si Topacio, eh. Oh, 'yun, kawawa naman kasi siyempre ano, hindi sila tinutulungan, hmm, walang tumutulong sa kanila. Pero sinasabi ng mga kabataang ito talagang, binayaran sila na nung prinesenta sa kanila yung picture ng nagkausap sa kanila, sinabi nila. Kaya ano ito, ah, sabi nga ng Secretary of Interior and Local Governments, organisado ang grupong ito na at, ayon nga kay Isko Moreno, mga may koneksyon ito sa mga dating pulitiko. Sino bang dating pulitiko ang tinutukoy nila? Yun nga, mga konektado sa PDP laban ni Duterte. Oh, mga kabunyog, ang usap-usapan na dahil nga medyo matindi itong nangyayari sa bansa, sunod-sunod ang mga paglabas ng mga pangalan na sangkot sa mga anomalya. Kaya parang, nagiging mainit ang usap-usapan ng posibleng kudeta, destabilisasyon o anuman, pag-withdraw ng support ng military. Pero lininaw ng AFP sa pamamagitan ng tagapagsalita nito, walang kudeta, walang mga nakikitang destabilisasyon at sabi niya, "Sulid ang military sa likod ng administrasyon ni PBBM." Nagsimula kasi itong, ugong-ugong na ito ng, di umano'y coup o kaya mga destabilisasyon sa isang, kolum ni Manny Mugato. Sabi ni Manny Mugato, ilang araw bago yung rally nung September 21, nag-usap ang isang pare, hmm, at saka galing sa simbahan, sektor ng simbahan at saka top commander ng military. Parang, yung mga clergy at saka yung military nagpaplano ng, coup or destabilisasyon or withdrawal ng support kay PBBM. Kaya naging mainit na ano 'yan, kolum mismo 'yan ni Manny Mugato. Hindi 'yan simpleng sa social media lang kundi sa mainstream media 'yan. Ah, Kaya pinag-uusapan ngayon gaano katotoo itong mga bali-balitang ito. Kaya lang dininay ng AFP. Sabi ng AFP, sulit ang kanilang organisasyon, hmm, at, hindi totoo 'yon na may mga nagpapakana ng kudeta o anuman, hmm. Ah, Ito kasing ginagawa ni PBBM na kampanya laban sa korapsyon, mabigat ito. Kasi siyempre may mga nahahagip dito na mga ano, hindi lang kalaban niya sa pulitika, kahit yung mga kakampi niya sa pulitika, halimbawa 'yan si Saldico,
kung lumalim ang investigasyon baka pati si Romualdez madawit, no? Pati yung mga ito ngayon mga senador pa lang ang pinag-uusapan. 'Pag umabot na 'yan sa mga kongresista, napakarami niyan. Sabi nga ni Bryce Hernandez, yung laman ng kanyang computer, mga hindi senador ang nando'n, kongresista. At kapag umabot na ito sa mga kongresista, dadami na ang mga politiko. Siyempre 'pag may mga pulitikong nadamay dito o na nalantad dito, na-expose, baka magkaisa yang mga 'yan at i-finance ng mga 'yan kasi maraming pera din 'yan. Baka i-finance nila ang isang coup at saka mayroon silang mga tao rin na hawak sa military, sa PNP. Baka mag-ano sila, mag-withdraw ng support o kaya mag-coup, destabilisasyon laban kay Marcos. Yan yung ano, sinasabi ni Mugato dun sa kanyang kolom. At itong mayroon pa nga, itong mga pari na di umanong ito at saka mga military commanders, propose sila na magtayo ng civilian military junta. Anyway, ano talaga ito, hindi maiwasan talagang mapag-usapan 'yan dahil nauuga nga, medyo maselan itong mga nangyayari ngayon na mga paglalantad ng grabeng katiwalian at maraming nai-involve, napapanagot dito. Kaya laging nandiyan ang banta ng destabilisasyon. Pero sabi ng AFP, kontrolado naman nila ang sitwasyon. Okay? O, sige mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang ating Attorney Enzo Bunyog.